Ating awit na Here We Are, Brother Dennis, hallelujah, magbibigay sa ating pastor at humanda ang bawat isa sa pakinig ng mensahe, hallelujah. You look from above down to this earth, looking for something that will bring you joy. Do you own everything? But from your very own, there's something you want. Till you saw your precious bride, who's in you before the world began. You carried her from unbelief and brought to a golden day, and that day is this day. Hallelujah. Lord, here we are, giving glory and praises to your holy name. We're so thankful for the things that you have done to us, oh Lord, our God. Lord, how precious is your plan, how you changed us and made us a perfect one. All these things were made by your loving hand. God and man became one. Hallelujah, let's worship Him. Lord, here we are, giving glory and praises to your holy name. Pastor Ed. Glory. Tayo po ay manatiling nakatayo. Bumasa tayo ng ilang talata dito sa aklat ng Isaiah chapter 60 verses 1 up to 3. 60 verses 1 up to 3. At isama natin ang Jeremiah Jeremiah 13, verse 16 to 17. Okay. Sige, sa Tagalog, isang kapatid ang bumasa. Ikang Tagalog. Sige, bada na to. Tagalog yan. Sige. Chapter 60, verse 1. Ikaw ay bumangon, sumilang ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumikat sa iyo. Sapagkat narito, tatakpan ng kadiliman ang lupa, at ang salimuot na dilim ang mga bayan, ngunit Panginoon ay sisikat sa iyo, at ang kanyang kaluwalhatian ay makikita sa iyo, at ang mga bansa ay paroroon sa iyong liwanag, at ang mga hari sa ningning ng inyong sikat. Jeremiah chapter 13 verse 16
to 17. Luwalhatiin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos bago siya magpadilim at bago matisod ang inyong mga paa sa mga madilim na bundok. At habang kayo nangaghihintay ng liwanag, ay kanyang gagawing lilim ng kamatayan at sasala gaya ng kadiliman. Ngunit kung hindi ninyo didinggin, ako'y iiyak na lihim dahil sa inyong kapalaluan. Amen. Praise At God. ang mata ko ay iiyak na mainam at dadaluyan ng mga luha sapagkat ang kawan ng Panginoon ay nabihag. Amen. Praise God. At siguro hanggang doon na lang. Atong 1 John 1:7, ako na lang babasa. If we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Glory to God. Mapagpala at mahabaging Diyos, minsan pa sa gabing ito ay pasinagin mo ang kaliwanagan at umapaw ang kapayapaan sa aming kalagitnaan sa kabila ng mga kagulumihanan, sa kaliwa o sa kanan, sa harap o sa likuran, Lord. Manatili sa amin ang kaliwanagan na iyong ipinangako. Gamitin mo po ang iyong alipin, Lord, na walang magagawa. At sa pamamagitan ng iyong mga salita at mensahe ay pawiin mo ang kagulumihanan at kadiliman. At ang iyong paghahari ang maitaas at madakila sa aming mga buhay. Ikaw ang tumugon sa lahat ng mga karaingan na aming ilalapit at idudulog sa iyo. Salamat, Panginoon, sa gabing ito at inaanyayahan namin ang iyong Espiritu na siya magkaroon ng pangasiwa at kapunuan sa aming kalagitnaan. Thank you, Lord. Pagpalain mo po ang lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po ay makaupo na. Magandang gabi sa lahat na kabila ng isang maalinsangang panahon, maulan, na hindi mo maintindihan kung mainit o malamig, di ba? Ay ang ating pananampalataya ay hindi naapektuhan ng tinatawag na malamig o mainit man, di ba? Sabi sa Biblia, hindi ka malamig, hindi ka rin mainit, isusuka kita sa aking bibig. Kaya ang bride, isa lang ang ating tinatawag na klema, maging mainit sa Panginoon. Amen. Kapag nawala yung init mo sa Panginoon, amen, yun na po, papasok na ang tinatawag na kaaway, kagulumihanan. Now, dito sa ating paksa na ating binabasa, merong babala tungkol sa tinatawag na gross darkness. Diba sa Jeremiah, anong sinabi sa Jeremiah? Natin sandali uli sa Jeremiah, hear ye and give ear. Be not proud, for the Lord hath spoken. Give glory to the Lord your God before He caused darkness, and before your feet stumble upon the dark mountains. And while you look for light, He turn it into shadow of death and make it gross darkness. Inabi rin kanina sa Isaiah na meron tinatawag na gross darkness. Saan po natin ilalagay ang tinatawag na panahon na yan na sinasabing gross darkness? Walang ibang gross darkness pag tinignan natin sa record ng church history o ng mga record ng church. Dalawa lang yan, mga kapatid, Thyatira at saka Laodicea. Pero ang Laodicea ang gross darkness. Walang nalabi, di ba? Kahit katiting na liwanag.
Na-mention ko nga sa mga kapatiran, sa veterans, meron silang ginawang tawag dyan na tarpaulin. Sabi ko, oh, Brad Boy, bakit may konti pang liwanag yan? Yan ay sa panahon na before the opening of the seal. Pwede. Pero na mabuksan ang selyo, ay nagkaroon na ng total o gross darkness. Pagbalik ko ng Sunday, nakita ko, uy, wala nang little light. Diba? Gross darkness. Sapagkat outside sa tinatawag na bride, outside sa body of Christ, lahat po ay kadiliman na. Diba? Kaya yun ang tinatawag na refuge na kinakailangan nandun ka lagi. Diba? Manatili ka ron sa tinatawag na place of refuge. Dahil nandun lang ang kaliwanagan. Diba? Kaya sa labas, walang kaliwanagan. Puros kadiliman. Pero yung tinatawag na refuge ng bride, mga kapatid, ay ang tinasalita. Kaya doon tayo nagtitipon-tipon. Nais ko bumasa na ilang quote. Now let us turn in the Bible to two places. The books lay close together. It's in the Old Testament. Take the text for the reading from the places, Isaiah 60. Now in Isaiah 60-62, we'll turn to read first. And in this we are reminded of great powers of our Lord God, how great He is and how mighty our God is. It's Isaiah 60 instead of 62. Arise and shine, for the light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Pansinin po natin, yung gross darkness, mga kapatid, ay ang tinutukoy doon ay ang mga tao. Diba? Yung sinasabing gross darkness ay ang mga tao. Hindi literal na tinatawag na kadiliman na, uy, madilim na, uulan. Hindi. Yung gross darkness, the people. Diba? But the Lord shall rise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Kaya mga kapatid, yung tinatawag na gross darkness ay yung tinatawag na mixed multitudes. Diba? Yung great multitudes ng tinatawag na wicked, great multitude ng tinatawag na mga denomination, great multitude ng mga unbeliever, great multitude ng mga wicked na pag pinagsama-sama mo, lahat ng mga yan ay gross darkness. Diba? Yan yung tinatawag na kadiliman na sa mga tao na. Diba? May manifestasyon na ang kadiliman sa mga tao. Kaya nais na mensahe, magkaroon tayo ng total separation from unbelief. So ang unbelief ay nasa mga tao na. Diba? Nasa laman na, sa madaling salita, ang tinatawag na unbelief. Kaya kailangan ma-discern mo ang bawat tao na iyong nakakasalamuha at nakakahalubilo, sapagkat ang gross darkness, the people. But the Lord shall rise upon thee, and His glory shall be seen upon thee. Gross darkness upon the people. Oh, if discourse, this a prophesying of the day that we're now living. Ito ay hula sa panahon na ating ikinabubuhay. Kaya, kinakailangan mga kapatid, yung ating mga liwanag ay sumikat. Diba? Kaya shine. Aanuhin mo ang ilaw, ang kandila, kung itatago mo sa ilalim ng lamesa. Diba? Papaano siya magiging kapaki-pakinabang kung ang liwanag ay nasa ilalim? Kung ang liwanag ay kinahihiya? Kung ang liwanag ay walang manifestasyon? Diba? Dapat ang liwanag ay nilalagay sa tuktok ng bundok. Diba? Sinabi sa message. So, meron po rong tinatawag na pinahihiwatig. Yung tinatawag na sa tuktok ng bundok, mga kapatid, kapag ito ay magliliwanag, ay maliliwanagan niya ang buong dako. Can you say amen? Kaya nga itong dispensation na ito, panahon ng bride, ang pinakatuktok na tinutukoy ay capstone. Doon nilagay ang tinatawag na greater light. Can you say amen? Hindi nilagay sa baba.
limitado ang liwanag na kanya maliliwanagan, nilagay siya sa taas. Diba? Kaya ang inyong mga ilawan ay ilagay nyo sa itaas. Ilabas nyo, huwag nyong itago. Amen? May kadiliman sa buong mundo. Kaya kinakailan ma-display ang light na ito. You are the light of this world. Kapag ang light hindi na-display, reproach. Diba? Katitisuran. Pero kapag ang light na-display, amen, masasakop niya ang gross darkness. Amen. Kaya truly my soul waiteth upon God. From Him cometh my salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense. I shall not be greatly moved. How long will ye imagine mischief against a man? Ye shall be slain of all of your as bowing wool shall be, and as tottering pens. They only consult to cast him down from the excellency. They delight in lies. They bless there with their mouth, but they curse inwardly. Yan ang sinabi sa Scripture. Selah. In God is my salvation and my glory. The rock of my strength and my refuge is in God. Trust in Him all the times, ye people. Pour out your hearts before Him. God is a refuge for us, Selah. So pag nasumpungan mo ang tinatawag na perfect place of refuge, amen, kailangan ilagak mo doon ang iyong buong puso. Diba? Dahil yun ay hindi mauuga. Diba? Hindi matitinag. Diba? Kaya sabi ganoon, pour out your hearts before Him. God is a refuge for us. Amen. Kaya yung bride, mga kapatid, ay merong sinasandalang bato. Now, if you notice in the scriptures reading, there's in the psalm, it kept saying, God is my rock. Do you know what a rock represent in the Bible? A rock in the Bible, he represent the revelation of God. See, God is my revelation. He is, see, the revelation of the Word is the rock. Kaya kung ang individual ay merong revelation of the Word, meron siyang rock. Diba? Walang tinatawag na disappointment. Walang tinatawag na kapalpakan na mangyayari. If every individual ay merong rock, diba? Meron siyang tinatawag na revelation, meron siyang defense. God is my revelation. And the revelation of the Word is the rock. Paano ka mauuga kung ikay nakatayo sa tinatawag na bato na sure foundation? Kaya nga, one time tinanong ni Christ sa mga alagad, ano ba ang pagkakakilala niyo sa akin? At tagal na tayo nagpe-fellowship, nagkakasama-sama. Eh Lord, sabi nila, ganito, ikaw daw ay guro. Ikaw daw ay ganito, ganito. Sabi ni Lord, sino ako? Anong pagkakilala niyo sa akin? Sumagot si Pedro, mga kapatid. Sabi niya ganon. Sabi ni Pedro, thou art the Christ, di ba? The Son of the living God. So si Pedro, mga kapatid, ay kinakitaan, kinaringgan ng kapahayagan. Kaya sabi ni Jesus kay Peter, upon this rock. Can you say amen? I will build my church. Kaya mapansin mo ang individual, kapag wala siyang tinatawag na rock of refuge, palyado. Diba? Mabuhay ang testimonyo. Nauuga. Diba? Shaky. Kaya nais sa ating Panginoon, every individual ay magkaroon ng rock. Diba? Upang magkaroon ng refuge ang iyong spiritual life. Pag ang spiritual life walang refuge, mabuhay. Diba? Maraming kalaban, maraming kaaway, left and right. At bukod pa ron, may gross darkness na kung sa'y sumasakop at dumarating. Kaya kailangan mo ng sapat na liwanag. The revelation of the Word is the rock. Diba? Ay sabi, because Peter one day when Jesus asked the question, who does man say the Son of Man am? And one of them said, you are.
Some of them, you are Moses, or Elijah, or Jeremiah, and one of the prophets. But that wasn't the question. Who do you say I am? Present. Ano ang pagkakakilala niyo sa akin? Ang tanong, hindi kahapon. Anong pagkakakilala niyo sa akin kahapon? Anong pagkakakilala niyo sa akin sa darating? Hindi. Ang tinatanong, present. Kinakailan meron kang presenting sagot. Thou art the Christ, the Son of the living God. Anong pagkakakilala niyo sa mensahe ngayong gabi? Di ba? Anong pagkakakilala natin sa mensahe ngayong gabi? Ito yung tinatawag na Word made flesh. Ito yung word for today. Kung ma-reveal ito sa atin, meron tayong refuge sa henerasyong ito. Diba? Meron tayong tinatawag na proteksyon sa henerasyong ito. Meron tayong tinatawag na kalasag sa henerasyong ito ng kadiliman. As Peter spoke up these famous words and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. And he said, Blessed art thou, Simon, son of Jonas, for flesh and blood hath not revealed this to thee, but my Father which is in heaven, and upon this rock, diba? Sabi ng Bible, upon this rock I will build my church. And David speaking here, God is our rock. God is our rock. When God has been revealed to us, that becomes a rock. See? God is our rock. Pero kung hindi ma-reveal sa iyo ang Diyos, at ang mensahe ng Diyos sa araw na to, wala kang batong sandigan. Diba? Pag na-problema ka, ang takbo mo sa barkada. Pag na-problema ka, ang takbo mo sa kasiyahan. Diba? Sa kaaliwan. Diba? Kasi wala kang alam na refuge. Pag dumating sa iyo ang problema, hindi mo alam kung saan ka tatakbo o lalapit. Diba? Nahihiya ka kay nanay, nahihiya ka kay tatay dahil papagalitan ka. Nahihiya ka sa mga ibang kaibigan mo. So, hindi mo alam kung saan ka sasandig. Pero kung may rock of revelation, alam mo, mga kapatid, na harapin ang mga circumstansya. Okay, now my text this morning is an odd word. Shalom. In the Hebrew means peace. And that's what I say to the church this morning. Shalom, and that's peace. So mga kapatid, ito po ang kataga. Mga kapatid, na mahirap sambitin kapag wala talaga ito sa iyo. Diba? Paano mo masasabing, peace be with you. Peace be with you. Mismo ikaw, walang kapayapaan. Can you say amen? How can you say peace? Kung mismo sa sarili mo, wala kang peace. Diba? Tuliro ka, balisa. Paano ka magkakaroon ng peace? Diba? Peace means shalom in Hebrew. At ito yung tinatawag na greetings ng bride in these last days. In Finnish is called Jumalan Rauha, which means God's peace upon you. Rauha, God. See, God's peace is shalom. Ito'y Hebrew greetings. Diba? Na kapag may nakasalubong sila, mga kalahi nila, shalom. Can you say amen? Means peace. So, ang bride, mga kapatid, ay meron ng ganyang kataga. Nang dumating at mabuksan sa kanya ang selyo, ay maari niya nang sambitin ang ganyang kataga. Shalom. Means peace. Ang kapayapaan ay dumating at suminag sa atin. Diba? Ang kapayapaan ay nahayag sa atin. Nasa my New Year's message is to the church elected in Jesus Christ. Not just the church groups, but the elect, the lady of the church, the Christ, the bride. That's who's addressing. Okay? We're facing here in our two subjects that we read, in two scriptures rather, a very contrast one to the other. In Isaiah says, arise and shine, for the glory of God has come upon you. The light is here. And then the very next verse he says, gross darkness is upon these people. And then when we are in a mixture of light and darkness, and then my address to the church is shalom, peace. Let's find out what it's all about. We are facing this year
with both darkness and light. The world is in one of the most chaotic times of darkness that it's ever stood in. And yet, it's standing in. And again, the most blessed light that it ever did shine in, and there is. So, makita po natin sa panahon pala na ito, na ating kinabubuhay, although merong tinatawag na clear understanding, pero meron tinatawag na isa pang dako na gross darkness. Diba? Ikaw ay nasa kapanahunan ng gross darkness at ng tinatawag na light. Meron tinatawag na dalawang dako. Isa ay Laodicea. Ito ang flesh. Can you say amen? Gross darkness sa flesh. Pero sa soul realm ay light. Kaya sabi sa Biblia, pag pinapaboran mo, lagi ang iyong laman, di ba? Ang kaliwanagan ay lumalayo. Napipighati ang tinatawag na Espiritu ng ating Panginoon. Sabi nung last message natin, previous, grieve not the Spirit of God, whereby you are sealed. Diba? Until the day of your redemption. Tinutukoy yung opening ng seals. Na tayo daw ay tinatakan na doon sa araw ng ating katubusan, na alam natin yun ang opening ng seals. Diba? Huwag mong pigatin ang banal na Espiritu, dahil kay silyado na. Ang mga bagay na magaganap at dadating sa iyong buhay, di ba, ay tapos na. It is a finished work. Di ba? Kaya kinakailangan ang testimony mo ay hindi na naaayon sa kadiliman, kundi naaayon na sa kaliwanagan. Amen? Pwede nating sabihin, kasi sabi ni Pastor, flesh is flesh . Kaya hinahayaan ko na lang ang aking flesh. Pero sabi sa message, kinakailangan, huwag mong pakainin ang flesh. Pag binusog mo ng binusog ang flesh, mangangayayat ang white. Sasabihin ng white dog, unfair. Puro black dog ang pinipid. Diba? Sabi ng Indian, hindi po tayo huminto doon na flesh is flesh. There are two laws, hindi tayo huminto. Pero may dapat din tayong gawin. Ipid natin yung white dog. Diba? Upang ang black dog ay mangayayat. Upang ang gross darkness ay mas-separate sa atin. Because flesh is flesh. Yung mga pasubali, kung magawa, kung may pananampalataya po tayo, ay wag na nating isipin na yun ay makahulagpos pa. Diba? Atin yung talian, tanikalaan ang laman. Diba? Kasi minsan emotional ang laman. Hindi mo na ako pinapasyal. Dati-dati ginagala mo ako. Diba? Dati-dati dinadala mo ako sa masasayang lugar. Dati-dati pinapaboran mo ako. Ngayon hindi na. Puro church na lang iniintindi mo, puro revelation, puro worship. Minsan po nagse-self-pity and flesh. Diba? Pero dapat mo siyang patayin daily. Sabi na message yun, hindi mo dapat siyang amu-amuin. O flesh. Alam ko may two laws. Kaya hayaan lang kitang gawin mo yan. Hindi po, mga kapatid. Sinusupil ang flesh. Kinakastigo. Diba? Diba ang mga anak kinakastigo pag mali? Ganon din ang flesh. Ang flesh ay kinakastigo. Diba? Kung unruly, ayaw pakastigo, sabi ng message, because flesh is flesh. Pero as long na yan ay nakakastigo, kinakailan mas mataas at malaking porsyento, yung tinatawag na salita ng Diyos na naghahari. Dahil kung hindi, i-equalin mo, pantay, pastor. Sabihin sa'yo naman para ka namang unbeliever. Kristiyano ba kayo? Sakit po nun, mga kapatid. Pag binakbakan ka ng ganyan, Kristiyano ba kayo? Ba't mo naman nasabi? Parehas lang kayo. Sakit po nun. Nagdadala ka ng Biblia, bigla kang banata na, Kristiyano ba kayo? So, ang bride merong distinction.
Sabi ni Paul, I die daily. Hindi ka agad-agad napapatay yun. Process yun. Hanggang body change. But at least, by revelation, nakita natin, merong great light, hayaan mo mag-shine ang iyong light before men. May liwanag ka na nga, tinatago mo pa. Ikinakahiya mo pa yung revelation. Ikaw pa ang naseshare ng partial, there's something wrong. Ikaw ang mag-share sa partial. Diba? Ikaw ang tumayo na parang may boldness. Alala ko isang brother doon sa veterans. Baguhan lang, pero boss, kung gusto mo, sharing na lang tayo. Dalhin nyo yung pinaka-preacher nyo, dalhin ko rin yung preacher namin. Para magkaalaman. Diba? Boss niya, yung may-ari ng pangalan nito. Ano yan? Brad, yung lugar dyan sa may EDSA. Diba? St. Francis, yung boss niya. Hindi na ako nangimi, pastor. Sinabi ko na, challenge ko na eh. Hindi magkakaintindihan. Ang aming missionary ay in-check. Sabi nung boss niya, si Reverend Wang, may in-check din kami, sabi ni brother. Once and for all, pagtapatin natin. Maraming boldness ng brother. Yung light, dinidisplay. Hindi tinatago. Sabi ng nung amo, wag na lang. Bakit? Kulto yan eh. Siyap. Kulto yan. Siguro nag-meet na sila. Di bali nang tawagin tayong kulto. Di ba? Basta totoo. Kasi may kultong mali eh. Di ba? Any popular teaching or belief or strange para sa tao, ang tawag ng mundo, kulto. Di ba? So, sa Bible, meron tinatawag na mga popular belief. Meron diyang tinatawag na controversy. Pag controversy ba, ayawan mo na. Sabi sa Biblia, ang Godhead ay controversy. Great is the mystery of godliness. Diba? Itong mga grupong ito, kulto ng kulto, ito ang mga grupong hindi nakakaintindi na sila pala ang kulto. Diba? Ang Trinitarianism, mga kapatid, ay kulto. Ang belief mo ay triune God, that is cult. Hindi nila inaamin. Di ba? Hindi nila sinali sa Book of Cult, mga kapatid, ang Trinitarianism. Ang Trinitarianism galing sa Babylon. Di ba? Si Semiramis, si Nimrod, triads of God, hindi nila alam, yun ang kulto. So, purihin na ating Panginoon, di ba? Kung ang light ay nasa iyo, hindi mo ikakaya. Ang light ay i-display mo. Can you say amen? Pwede mo sabihin, Shalom, bride! Di ba? So, ang mga bride, mga kapatid, ay merong kaliwanagan. Kaya, anumang nasa kadiliman ay lalayo sa kanilang kalagitnaan. Sabi, ito'y admixture or mixture of light and darkness. Kinakailangan clear-cut decision. Naghahalo ang dilim at liwanag. Can you say amen? Maging sa pangunawa, naghahalo ang dilim at ang liwanag. Kinakailangan tayuan mo. Ito ang aming tayo. May stand ka. May standard ka, mga kapatid, na itatayo. Hindi mo ikaw compromise ang tinatawag na kaliwanagan. The difference is just like it was in the beginning. When there was gross darkness upon the earth, void and darkness was upon the face of the deep. Diba? In the beginning, God created heaven and earth. Then, silent. Then, verse 3, void and darkness was upon the face of the deep. Ano nangyari? Yung sumunod, and God said, let there be light. Nawala yung gross darkness. Can you say amen? Nagkaroon ng tinatawag na light. Yun din, mga kapatid, ang lilikain ng mensahe. Kapag ang liwanag ay suminag sa atin, kaya may message na turn on the light. Buksan natin ang liwanag. Diba? Pagpapasok ka sa bahay, kailangan magbubukas ka ng ilaw. Yung mga ayaw sa ilaw, paggabi, ano mangyayari? Takbuhan, ipis, tago yun. Diba? Dahil takot sila sa kaliwanagan. Kaya ang bride, mga kapatid, ay magbubukas ng ilaw. Kaya sabi, let there be light. And the Spirit of God moved upon the face of the water and said, let there be light. And God separated the light from the darkness.
And I believe that we are now living in the hour again when God is separating light from darkness. And He is pressing it to the other side of the world, that the light might be made manifest. And we are. So yung light na yon, tayo pala yun. Dapat tayong mag-manifest. Diba? Dapat tayong mahayag sa kapanahonan na to. The church reason, I'd say, shalom to them is because that it's God's peace. That's what I want to bring to you this morning. Binigay niya ang message na yon, na New Year's message. Not looking back, but we're looking forward to the breaking of the new day. So ang revelation na to ng shalom, hindi pa atras. Di ba? Hindi pa balik sa tinatawag na alaala o memory. Hindi pa balik sa history, kundi padiretso sa tinatawag na presente. Until there is something great laying ahead of us, where the years has been the joy that we've looked forward. The pressing coming of the great light. And now we can see it breaking over the horizon. The horizontal realm. It's breaking between mortal and immortality. We see it breaking between heavens and earth. From an earthbound sickness and troubled world into a bright shining day of an immortal life and an immortal body and an immortal earth that shall never pass away. It's shalom unto the church now. It's light time coming for the believers, but a gross darkness for the people. Sa believers ay great light shining. Kaya mga kabatid, ang testimony natin, mga kabatid, ay katotohanan. Because we walk in the light. If you do not walk in the light, as I walk in the light, wala po tayong pinag-usapan. Di ba? Hindi, walang sense na ang nasa kaliwanagan at nasa kadiliman mag-usap. Magdidebate lang yun. Kanya si Amen? Anong sense? May stand ka dyan, may stand ako dito. Anong sense tayo'y mag-uusap at magte-text? Nonsense. Kanya si Amen? Sapagkat kung ang light, mga kapatid, ay hindi tatanggapin at yung darkness ay may sariling kadiliman, wala tayong fellowship sa kadiliman. Kaya na-reveal to sa akin, mga kapatid, itinuturing ko pong pagano, hidden, ang mga dumisrespect dito sa message. Ang mga dumisrespect sa body, dumisrespect sa katawan, di ba? Dumisrespect sa propeta, dumisrespect sa mga man of God. Wala na akong gana doon. Di ba? Wala na. It is finished. Bakit? Sasayangin ko lang ang panahon ko, mga kapatid, sa mga taong lumalakad sa kadiliman at hindi nagsisisi. Di ba? Can you say amen? How can two walk together? Paano ang dalawa magsasama at magkakamayan? Ano yung politiko? Hehehe, Brad. Anong hehehe? Di ba? How can two walk together? Except they agreed. So dito sa message, kung tayo po'y lahat nasa kaliwanagan, magngitian tayo ng totoo. Magbukasan tayo ng puso ng totoo. O Brad, may hatred ka ba sa akin? O sis, baka may hatred ka. Mag-usap tayo sandali. Over a cup of coffee. O Brad, na-heart ba kita? Sis, na-heart ba kita? Let's talk together. Over a cup of coffee. Dahil hindi kami tatagal. Kami ay bride. Tayo ay bride. Tayo ay nasa kaliwanagan. Can you say amen? Sabi sa Biblia, iiwan ng isang mananampalataya ang kanyang hain at handog kung siya ay merong sugat at dalahin. Kundi siya ay makikipag-usap at makikipag-ayos. Can you say amen? Tayo din naman ay responsable. Katungkulan ng bawat isa na harapin, di ba? Ang mga akusasyon at sakdal sa kanya. Kaya kung tayo'y pinag-uusig at pinagsasakdal, sabi sa Matthew 5, hindi mo pwedeng takbuhan at takasan. Kinakailangan be a man na harapin mo ito.
Can you say amen? Para din yun sa tinatawag na mga asunto. Diba? Hindi mo pwede itong pagtaguan. So, ang believer, hindi rin pwedeng magpatay mali siya, kailangan din niyang makipag-usap sa lahat ng mga bagay. Sapagkat tayo ay kaliwanagan. Can you say amen? Kung tayo ay kaliwanagan, dinadala natin ang liwanag sa ating pamumuhay at sa ating pagsasalita para tayo ma-separate sa gross darkness, which is the people. And that's the gross darkness that's upon the churches and things today. To fail to see the light that's shining, see, there seems to be such heavy press. We take some of the noted evangelists today, they are constantly screaming for a revival and working right against it. See, not understanding without understanding. Amen. And don't say that in the motive of trying to say, now we've seen this and glory to God, they are not in it. I'm not trying to say that to get the people to think, well, Brother Branham, you got the only truth there is in the world. No, that's wrong, see? I'm only saying it in the light of the hour that we're walking in. And for the benefit of people who are trying to seek this light, truly, Jesus said, no man can come to me except my Father draws him. No man will never see it. It's that predestinated seed, and that only is going to receive it. But we have come to take place again. The Bible said, you're the light of the world. So tayo po ang liwanag ng tinatawag na sanlibutan ito. Kaya kailangan meron tayong revelation. Hindi ka kailanman pwedeng maging liwanag kung wala kang revelation. Kung wala kang faith sa tinatawag na pangakong mensahe sa kapanahunan. Kaya nga, hindi mo pwedeng i-separate yung tinatawag na word for today, yung tinatawag na word made flesh sa message. Hindi mo pwede sabihin, ang gusto ko message. Pero ang tao ayoko. Hindi pwede. Lagi mong makikita ang pagmumukha ng tao na nagdadala ng salita. Isang ministro, ang message gusto ko. Ba? Pero ang tao ayoko. Paano mangyayari yun, mga kapatid? The message and the messenger is the same. Diba? The same din sa church. The member and the message is the same. Diba? Yung mga membro din ng simbahan natin dito, time will come, pagdating sa kanilang kapunuan, sila din ay magiging message. Sila din ay magiging word na hindi mo matututulan. Paano mo tutulan yun? Ikaw din yun. Diba? Ang message ay ikaw. Ang message ay attribute ni Jesus Christ na nasa ating mga kapatiran. Kaya sa time na ito, magkakaroon talaga ng total separation ang gross darkness sa light. Amen? Upon the people of the world at this time, and that's exactly what we've got. Gross darkness upon the people. Pero dun sa bride ay great light. Diba? Yung great light, mga kapatid, ay ang message. Ang truth na ating binibitbit at pinapamuhay. Oh, glory. God is in His great mercy, as I have always preached and tried to stand for, that He always show His events from heaven. His great major events happen in heaven before it happen on earth. He reflect Himself. In other words, before Messiah came into a place where His ministry would start, there came forth a star out of heaven that guided the man to the place where he was. The wise men, as you heard in my last message, how that God dealt with the wise men, and in that day, He turned them aside by a dream. And He told Joseph by a dream how to take care of the welfare of his own son. Because he had the dream there was. So makita po natin, bago daw maganap ang mga bagay dito sa lupa,
meron mo ng kaganapan sa itaas. Kagaya ng bituing gumabay sa 3 wise men. Diba? Kagaya din sa ating kapanahunan, meron tayong gabay. At ang ating gabay ay ang liwanag. Amen? Hindi tayo pwedeng maglakbay na walang liwanag. Kailangan lagi tayong may direksyon. Kaya makita natin ang kahalagahan ng tinatawag na gabay. Merong tinatawag na greater light, S-O-N. Merong lesser light, yun ang tinatawag na moon. Another lesser light, yun ang mga stars. Preachers, prophets, pastor. Sa panahon na ito, mga kapatid, ng tinatawag na gross darkness, kung may problema ka sa buhay mo at ililihim mo, mag-iisa ka dyan. Walang magagawa ang liwanag para ikaw ay patnubayan. Dahil ang liwanag ay hindi isang manghuhula. Diba? Ang tinatawag na gabay ay hindi isang manghuhula. Hulaan ko, Brad, kung ano ang problema mo. Hindi po ganun. Kailangan ay confession. Kailangan ay pagtatapat. Paano ka ma-applyan ang tinatawag na tamang prescription? Na ang doktor walang pinagbabasihan. Sabi, ano ba nararamdaman mo? Bakit ka nandito? Wala po, Dok. Wala po. O, ba't nandito ka? Wala pala. Eron to, masakit po, Dok. Masakit. Masakit. Diba? Pag nalaman ng tinatawag na doktor ang mga sintomas ng mga karamdaman, ganito yan. Lalapatan natin yan ng solusyon. The same din dito sa message, mga kapatid, kung maghuhulaan tayo, kung ano mga problema niya sa isa-isa, wala akong mailalapat dyan na solusyon. Bumalik kayo sa Urim Tumim kung gusto nyo. Diba? Yung traditional Urim Tumim. Ang Urim Tumim, mga kapatid, ay pastor. Alam niyo ba yon, mga kapatid, na dapat magtapat kayo. Walang lihiman para malapatan tayo ng tamang liwanag. Di ba ang Urim Tumim, pastor, word of God? Kaya direkta na lang kami kay Lord. Paano yun, mga kapatid? Yung word of God nasa flesh. Kaya direktahin mo, mga kapatid, na wala kang ililihim. Lahat sasabihin mo, ganito po talaga ang buong pangyayari, pastor. Then malalapatan ka ng tamang liwanag. Pero pag hindi mo sasabihin, wala. Hindi ka magkakaroon ng tamang gabay at tamang liwanag. Kailangan din ang faith, diba? Ang trust sa man of God na ginagamit para ma-guide ka. Diba? Kaya sabi nga, set your whole heart to that rock. Diba? Yung rock ay refuge. Can you say amen? Kung ikaw ay merong rock, ikaw ay nasa tinatawag na matibay na sandigan. May rock ka eh. Nakasandal ka sa bato eh. Pero kung wala kang foundation, kagaya na kung sinasabi ko kanina, mabuhay ka. Hindi mo alam kung saan ka tatakbo sa time ng tinatawag na trials. Pero kung may bato ka na sandigan, ikaw ay hindi masishake. Ikaw ay may kapahayagan. Automatic, mga kapatid, alam mo ang tayo mo in times of troubles. Can you say amen? Kaya, yung pong liwanag na nasa atin ay dapat ma-display. Makita ng bawat tao. The light is one complete circle of light in a triangle shape, which means that God will dwell in 3 offices. The Fatherhood, Sonship, the Holy Ghost, dispensation, all the same God. Yung light, mga kapatid, ng tinatawag na Godhead ay nag-shine. Yung light ng tinatawag na message ay nag-shine sa bride in these last days. Yung message, ang pansin natin dito sa book na to, yung sun ay nasa face na ng tinatawag na woman. Revelation chapter 12. At yung moon ay under her feet. In the Bible, the moon represent the church and the sun represent Christ. For we find that in Revelation, the 12th chapter, the woman which was the church, she was found with the moon under her feet and the sun at her head. 12 stars in the crown, which the old Orthodox Jewish law was under her feet.
she was crossed over into that light of the sun. 12 stars are the 12 apostles that brought the message to us. Now, under the Holy Spirit, now we find that the moon in the heavens is to reflect the light of the sun. In the absence of the sun, it gives us light to get around. But still, no matter how much reflects, it's still not the perfect light because it's reflecting. And the sun shines against the moon, and the moon reflects its light in the absence of the sun. But when the sun comes up, then the moon is not needed no more. Sa dispensation na ating kinabubuhay ngayon, hindi na po ipinapahayag ang liwanag ng buwan. Ang liwanag na ng araw ang ipinapahayag ngayon. At kung papansinin mo sa Revelation 12, yung light ng sun ay nasa head part na. Tama, mga kapatid, nasa head part na yung liwanag ng tinatawag na sun. Wala na sa feet part. Diba? Yun ay nasa head part na, ang liwanag na yun. Sapagkat ito yung dispensation na ating kinabubuhay, mga kapatid, na ang head part ngayon ang merong greater light. Oh, glory, hallelujah. And today, the church is reflecting the light of the absent of the Son of God. The church is reflection of the light. Because He said, a little while, and the world seeth me no more. Yet ye shall see me. For I will be with you, even in you, to the end of the age. Ito yung capstone, the end of the age. The works that I do, lights that He made manifest, and there's no light except through the Word of God there was. Yung liwanag na yon, yun ang nasa atin ngayon sa huling kapanahunan. Kaya ano ang gagawin ng tinatawag na bride in these last days? The same in the beginning. Ano ang ginawa ng Diyos in the beginning? And the Word of God in the beginning, God said, let there be light. When the manifested Word of God, when the Word of God was manifested, there was light. First, God spoke it. What if it did not manifest? Then it wasn't light yet. But when He spoke it, and then it was manifested, vindicated, His Word was vindicated, light come into existence. And that's the only way it can be done now. The same din. Kung ang Diyos noon ay gumawa, sinabi niya, let there be light. Nag-separate ang gross darkness at ang light. Is when the Word is vindicated, God's written Word vindicated, then it shows light. It's a portion is lit. Or put out for its age. And we find it in church ages, we find it in the Old Testament church ages. Meron din palang tinatawag na Old Testament church ages. Di ba? Yun tinatawag na mga patriarch. It's time that there come a time for a certain manifestation of the journey. There was a prophet came to the earth. And the word came to the prophet. And he made the word live. And when that word was identified, it reflected God. And there was the age, there was the light, and that's the way light comes today. Kaya the same God, nagsabing, let there be light. Diba? Pero different body o manifestation, ito ay bride, na nagpupulpil ngayon nitong panahon na ito na let there be light. Ang bride, mga kapatid, ang magsasalita nito ngayon, let there be light. Can you say amen? Sa iyong pag-share, let there be light. Revelation 10, we must prophesy again. Yun ay light. Kaya ang bride ay muling manghuhula muli ngayon. Anong ihuhula niya? Mensahe, word for today. Can you say amen? The same manifestation in the beginning, the same din at the end. Upang ang gross darkness ay ma-separate, kailangan merong mag-speak uli na let there be light. Amen? Sino mag-i-speak ng let there be light? Ang bride. Ang Son of Man in these last days. Diba? It's Son of Man again. Sa uling kapanahunan, mga kapatid, ay Son of Man again. Ito ay Sunday again. Diba? Nalilitaw ang magsasalita muli ng liwanag
ay walang iba, Son of Man pa rin. The hour is upon us. Darkness grows darkness on the people now. That's what it is. What does it all mean? Where we standing? What hour are we in? How close are we to the coming? Well, you say, when all they have a revival. Fear not, little flock. It's your Father's good will to give you the kingdom. What does it mean? God has given to separate the light from the darkness, pressing it behind like He did in the beginning to show the dawn of a new day. The church ages are fading out. Pardon me, the church ages are fading out. God is pressing the darkness into a light. It has to do it, to fade out the church organization, fade out the world. The world is covering the thing over. The worldly sin has took the whole thing. Then, isn't God right? By worldly things and worldly dressing and worldly acting and worldly living, it's the world. You are not of the world, little children. You are of heaven. This is not your home. How they come out into the Reformation, they did just exactly that. How He promised in its age. So makita natin na in every dispensation, nagkakaroon ng tinatawag na paghihiwalay. Diba? Merong separation na nagaganap. Hanggang dumating itong huling kapanahunan, nagkaroon ng total separation. And when every promise is fulfilled, doon matutupadan salita, death is swallowed up in victory. Jesus will come and He, last one is vindicated, then there will come an eternal peace upon the earth. An eternal shalom peace will rest upon the earth. And Jesus came, the Prince of Peace, ang fulfillment ng Isaiah 9:6. Prince of Peace, millennium. Why wasn't there peace? Because all the world wasn't fulfilled in His day. He is fulfilling it today. But when all of His promised word, which was a thought of God, a word is a thought expressed, God is in His thinking thought and express it through His prophet, and now it has to be fulfilled. And when He foretold us of these things, so we will not make a mistake and blunder in darkness, then when we see it being fulfilled. Now, He promised to send Christ second time. And whenever He does, when Christ comes the second time, there will be an eternal shalom. Amen. Did He come? Diba? The second time? Bumalik na ba Siya sa ikalawang pagparito? Yes. There will be an eternal shalom. Kaya spiritually speaking, sa ating soul realm, meron ng eternal shalom. And you say, may naganap ng kapayapaan sa atin sapagkat si Kristo na Siyang tinatawag na liwanag ay dumating na sa atin. Kaya peace. May problema man financially, peace pa rin. Shalom pa rin. Di ba? Pag binati ka, balisan-balisa ka, shalom, bride. Shalom. Amen? Why? Dahil may kapayapaan eh. Malakas ba ang kita, bride? Shalom. Shalom pa rin, brad. Shalom every day. Diba? Kahit maliit o malaking kita, sabihin mo, shalom. Totoo ba yun, pastor? Yes, yun ay faith. Diba? Sino ba yung brother? Kahit na 200, 100, purihin ang Diyos sa 100. Biruin mo yan. Lahat yan pagpapala. At ang bawat araw, pagpapala. Na magising ka lang sa umaga, pagpapala na eh. Kasi yung mga hindi nagigising, paano? Gumising ka lang sa umaga, pagpapala na. Wala ka pang ginagawa, blessing na yon. Can you say amen? Mag-inat ka lang at uminom ng tubig sa umaga o kape, blessing na rin kaagad yun. Kaya ang bride ay merong eternal shalom. Nung maborn again tayo, ang kapayapaan ang nangingibabaw sa atin, hindi kadiliman.
O sis, bakit parang sinakluban ka ng langit at lupa sa iyong muka? O Brad, bakit parang sinakluban ka ng langit at lupa sa iyong aura? Kasi pastore. Shalom, bride. Can you say amen? Hallelujah. Grabe konsumisyon ko na, pastor. Problema sa bahay, problema sa trabaho, problema sa mga anak. Diba? Let your light shine. I-manifest natin ang ating mga liwanag sa ating mga nasasakupan. Pag nangyari yon, ang kapayapaan ay isa sa atin. Makakasipol ka. Meron bang nagagalit na sumisipol? Wala. Lahat ng galit hindi makasipol. Meron bang asar na umaawit at nag-special number? Wala yata akong kilala, pastor. Hindi yata ako makakapag-special number pag ako'y galit at asar. So, ang bride, mga kapatid, ay may kapayapaan. Papawiin niya ang lahat ng ating kapaitan. Papawiin niya ang lahat ng ating kadiliman. Kaya ngayon, mga nababackslide, tignan mo, aura. Ang dilim. Di ba? Ang didilim ng aura. Nakita ko yung mga hindi narito sumimba. Tinignan ko mga muka. Ang didilim. Di ba? Nalalambungan ng kadiliman. Yun yung sinasabi sa Biblia, gross darkness. Pag kinausap mo, lalo mong mararamdaman, ang dilim nga, pastor. Ang dilim ng turo. Ang dilim ng unawa. Ang dilim ng tinatawag na pananaw tungkol sa inyo. Ang dilim ng pananaw tungkol sa church. Yung aura na yon, lalabas yun sa bibig pag nakausap mo. Sabi sa Bible, separate from them. If you walk in the light, and they are not walking in the light, we have no fellowship. Yun lang, sinabi ng Biblia. How can two walk together? Ang dilim at ang liwanag, pwede bang mag-holding hands? Hindi. Maghihiwalay at maghihiwalay ang dilim at ang liwanag. No association. Kaya ako, mga kapatid, kasi magiging hipokrito ka kung hindi mo ilalabas ang totoo. Ay, mga pasaway ng mga ministro, hindi ko na kinakamayan. Hindi ko na pinapansin. Sabi sa Bible, ituring mong hitin. Wala na. Diba? Hindi po bitterness yan. Wala ka nang nararamdaman eh. Wala ka nararamdaman na anuman para sa isang tao na anong gagawin mo doon? It is finished. Diba? Iba yun, tinatawag na may nararamdaman ka na galit ka pa. Wala, iba yun, personal yun. Pero yung wala na, binaliwala mo na, wala na yun. Nabura na yun, mga kapatid, sa isip ng bride. Diba? Kaya purihin ang ating Panginoon, dahil kung dadalhin mo yun, kadiliman lang yun. Kaya lahat ng kadiliman at kabalisahan, alisin mo na. Diba? Upang ang liwanag ay sumikat sa atin. Oh, glory to God. Shalom. Kaya nasabing shalom dahil na-overcome mo ang tinatawag na kadiliman sa kaliwanagang taglay mo. Na-overcome mo ang tinatawag na lahat ng gawa ng kaaway sa tinatawag na kapayapaang taglay mo. Kaya sabi, for the kingdom of God is not meat and drink, but righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Na hindi mababayaran. Can you say amen? If you have that joy, peace, meekness, righteousness dito sa word, may kingdom of God ka na. Can you say amen? Pero kung wala pa ang peace, wala pa ang joy, wala pa ang righteousness, gross darkness yan. Diba? Kaya yun po, mga kapatid, ang manifestation ng tinatawag na gross darkness at ng tinatawag na greater light na dumarating. Kaya turn on the light. Kahit saan tayo naroon, buksan natin ang liwanag. Ano ba ang liwanag? Mensahe. Ano ba ang mensahe? Turo. Doktrina. Can you say amen? Dahil ang doktrina may espiritu. Pag ikaw ay wala sa tamang doktrina, can you say amen? Wala ka sa tamang espiritu. Can you say amen? Hallelujah. Kasi yung buhay nadadaya eh. Dinadaya po yung buhay. Ang mabubuting gawa, pwedeng impersonate.
Pero ang tamang turo, paano mo i-impersonate ang tamang turo? Pagkabinhi yun. Magmamanifest lang sa iyo yun kung ikaw ay may binhi. Pero yun tinatawag na mga gawa, mabubuting gawa. Pariseo, kayang gumawa ng mabubuting gawa. Talo ka pa nga niyan pagdating sa brother, sa pagiging friendship. Grabing tinatawag na yan, popular niyan. Ang popular belief, nakukuha ng mga Pharisee and Sadducee. Ang bride, unpopular. Di ba? Minsan, mahiyain pa. Di ba? Kaya purihin ang ating Panginoon. I hope, nakita po natin yon. One of this day, darating ang tinatawag na greater light. And that day, I believe with all my heart, is this day. Kahit may suliranin, may problema, may gross darkness sa labas, merong greater light dito sa loob. Amen. Hallelujah. Hindi po makaka-cross over ang kadiliman sa kaliwanagan. Hindi mananaig kailanman ang kadiliman sa kaliwanagan. Kung yun ay nasa puso na natin, conquer natin ngayon lahat ng kadiliman. Diba? I-penetrate natin lahat ng kadiliman na yan upang maging kaliwanagan. Sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga loved ones, sa ating mga kapatiran, sa ating mga kapitbahay, kaibigan, i-penetrate natin sila sa liwanag na dala-dala natin. Let your light shines, di ba? Before men. Huwag nating itago ito. Kung tayo nilagay ng Diyos sa pinakatuktok na dispensasyon upang ang ating kaliwanagan ay makita ng lahat. So God bless you all. Shalom, bride. Hallelujah. Shalom to all of you. Amen. At tayo po ay magpe-pray. Tayo mananalo.